So muli, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po yung Panginoon at tayo po ay nandito na po ngayon sa Numbers chapter 35 po. At ang akin pong isi-share dito po sa verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, ang mga lungsod para sa mga Libita. Sinabi ni Yahweh kay Moises nang sila'y nasa kapatagan ng Moab sa may Jordan sa Jericho. Sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling mga lungsod at mga pastula ng mga Libita. Ang mga lungsod na iyon ay magiging pag-aari ng mga Libita at doon sila maninirahan. Ang mga pastulang iyon ay para sa kanilang mga bakahan at kawan. Ang sukat ng pastulan ibibigay ninyo sa kanila ay 450 metro mula sa pader ng lungsod. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. Hindi nga po sa lahat ng aking pumabasahin matatagpuan sa Numbers chapter 35 verses 5 to 9. So there is a measure of 3,000 feet outside the town walls in every direction, east, south, west, north, with the town of the center. These areas will serve as the larger pasture land for the towns. 6 of the towns you give the Levites will be cities of refuge, where a person who has accidentally killed someone can flee for safety. In addition, give them 42 others towns. In all, 48 towns with the surrounding pasture land will be given to the Levites. These towns will come from the property of the people of Israel. The larger tribes will give more towns to the Levites, while the smaller tribes will give fewer. Each tribe will give property in proportion to the size of its land. Last verse, cities of refuge. The Lord said to Moses, purihin natin sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, number chapter 35, verse 10 to 13. Salitain mo sa mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila, pagkaraan ninyo ng Jordan sa lupain ng Kanaan, ay pipili nga kayo ng mga bayan na magiging mga bayang ampunan sa inyong upang ang nakamatay ng tao na pumatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. At ang mga bayang yaon ay magiging sa inyo ay pinakaampunan laban sa manghihiganti upang ang nakamatay ay huwag mamamatay, hanggang sa maitayo sa kapinsanan at hatulan. At ang mga bayan na inyong ibibigay ay 6 na bayan ampunan sa inyo. Amen. Naibabasahin ko po Numbers chapter 35 verse 14 to 17. Magbibigay kayo ng 3 bayan sa dako roon ng Jordan, at 3 bayan ang ibibigay ninyo sa lupain ng Kanaan. Siyang magiging mga bayang ampunan sa mga anak ni Israel at sa taga-ibang lupa, at sa makikipamayan sa kanila ay magiging ampunan ang 6 na bayang ito, upang ang bawat nakamatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. Nagunit kung kaniyang saktan ang kaniyang kapwa ng isang kasangkapang bakal, na ano pat namatay siya nagay mamatay tao. Ang mamatay tao ay walang paksalang papatayin. At kung kaniyang saktan ng isang batong tagan niya sa kamay na ikamamatay ng isang tao, at mamatay tao siya, ang mamatay tao ay walang paksalang papatayin. Amen. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Bilang Kapitulo 35, versikulo 18 hanggang 21. Ito po ang nakasulat. O halimbawa, hinampas ng kahoy ng isang tao ang sinuman at namatay ito.
ituturing din na kriminal ang taong iyon at kailangan patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng pinatay ay may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya ay makikita niya. Kung napatay ng isang tao dahil sa kanyang galit ang sinmat sa pamagitan ng panunulak o paghahagis ng kahit anong bagay o pagsuntok, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng napatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya ay makikita niya. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Ang gabi po, ang babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 35 verses 22 to 25. But if without hostility someone suddenly shoves another or throws something at him unintentionally, or without seeing him drops a stone on him that could kill him, and he dies, then since he was not his enemy and he did not intend to harm him, the assembly must judge between him and the avenger of blood according to these regulations. The assembly must protect the one accused of murder from the avenger of blood and send him back to the city of refuge to which he fled. He must stay until death of the high priest, who was anointed with holy oil. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Numbers, chapter 35, verses 26 to 28. At ang sinasabi, but if the accused ever goes outside the limits of the city of refuge to which they fled, and the avenger of blood finds them outside the city, the avenger of blood may kill the accused without being guilty of murder. The accused must stay in the city of refuge until the death of the high priest. Only after the death of the high priest may they return to their own property. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po. Good evening pong muli at ito naman po ay babasa ko para po kay iba na matatagpuan sa Numbers chapter 35 verses 29 to 31. These are legal requirements for you to observe from generation to generation, wherever you may live. All murderers must be put to death, but only if evidence is presented by more than one witness. No one may be put to death on the testimony of only one witness. Also, you must never accept a ransom payment for the life of someone judged guilty of murder and subject to execution. Murderers must always be put to death. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking pambabasay matatagpuan sa Numbers chapter 35 verses 32 to 34. At ito ang nakasulat, and never accept a ransom payment from someone who has fled to a city of refuge, allowing a slayer to return to his property before the death of the high priest. This will ensure that the land where you live will not be polluted. For murder pollutes the land, and no sacrifice except the execution of the murderer can purify the land from murder. You must not defile the land where you live, for I live. You must not defile the land where you live, for I live there myself. I am the Lord who lives among the people of Israel. Amen.